Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Noong nakaraang taon, umuwi kami sa probinsya para sa pista. Sa baryo namin ay may lumang kapilya kung saan nakalagay ang isang imahe ni San Roque. Matanda na raw ang rebultong yon. Halos 200 taon na. Laging sinasabi ng matatanda na milagroso yon. Kaya maraming tao ang dumarayo. Isang gabi bago ang mismong pista, napagpasyahan kong pumasok sa kapilya para magdasal. Pagpasok ko, ako lang mag-isa. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng kuliglig ang maririnig. Nang tumingin ako sa santo, parang may kakaiba sa mukha nito. May bakas ng likidong dumadaloy mula sa mata niya. Lumapit ako para tignan. At doon ko nakita na hindi yon ordinaryong luha, kundi pulang-pula, parang dugo. Napatakbo ako palabas at tinawag ang nanay ko. Nang bumalik kami, tuyo na ang mukha ng santo. Parang walang nangyari. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o totoo ba yun. Pero makalipas ang ilang araw, may sunog na nangyari sa baryo at marami ang nasawi. Sabi ng matatanda, yun daw ang dahilan kaya umiiyak ng dugo si San Roque, dahil may masamang mangyayari. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung babalik pa ako para magdasal sa kapilyang yon. May ikukwento po ako tungkol sa santo na nakuha namin mula sa lolo ko. Nang mamatay si lolo, iniwan niya sa amin ang isang lumang baul na gawa pa raw noong panahon ng Kastila. Doon namin nakita ang isang imaheng kahoy ng Santo Niño. Itim na itim at parang gawa sa kakaibang kahoy. Sabi ng tatay ko, alagaan daw namin yon dahil pamana sa pamilya. Isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa tunog ng mga yabag ng bata sa sala. Pagbaba ko, nakita kong bukas ang baul at wala doon ang Santo Niño. Para akong natulala nang makita ko ang maliit na rebulto, nakatayo sa gitna ng sala at nakatingin ng diretso sa akin. Nang subukan kong lapitan, bigla itong gumalaw at parang kumaway. Kinilabutan ako kaya napaatras ako. Kinaumagahan, bumalik yun sa baul na parang walang nangyari. Simula noon, gabi-gabi na naming naririnig ang pagtakbo ng mga paa ng bata. Hindi rin mapakali ang mga aso sa labas. Tahol sila ng tahol kapag hating gabi. Minsan, may dumalaw na pari at sinabi niyang hindi basta-basta santo ang nasa amin, kundi isang anito na isinapelikula bilang Santo Niño noong panahon ng mga Kastila para magmukhang Kristiyano. Hanggang ngayon, nasa amin pa rin ang santo. Pero sa tuwing titignan ko yon, pakiramdam ko ay nakangiti siya ng may lihim na tinatago. Isa po akong choir member sa simbahan namin. May kwento ako tungkol sa isang santo na parang buhay. Noong isang buwan, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa bayan namin. Nasa altar ang malaking imahe ni San Felipe, patron ng bayan. Habang kumakanta kami ng koro, napansin ko na parang nakatingin sa akin ang santo. Hindi ko yun pinansin nung una, baka imahinasyon lang kasi. Pero nang gabi ring yun, nanaginip ako. Sa panaginip ko, lumapit sa akin si San Felipe at sinabi, "Tumigil ka sa iyong kasalanan o buhay mo'y kukunin ko." Nagising akong pawis na pawis. Nagtaka ako kasi hindi ko alam kung anong kasalanan ang tinutukoy niya. Kinabukasan, habang naglilinis kami ng altar, napansin kong nakalabas ang isang daliri ng santo na dati namang nakakapit sa Biblia. Ang daliring yun ay nakaturo mismo sa akin. Mula noon, hindi na ako mapakali. Bawat misa, ramdam kong sinusundan ako ng tingin ng santo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako ba ay binibigyan ng babala o tinatablan ng sumpa
Magandang gabi po. Ako po ay isang estudyante na umuupa sa isang dormitoryo, malapit sa eskwelahan. Sa dorm na tinitirahan ko, may maliit na kapilya sa gilid. Doon ay may lumang rebulto ng Birheng Maria. Isang gabi, dumaan ako at napansin kong parang nakangiti sa akin ang imahe. Hindi ko yun pinansin. Pero nang makauwi ako sa kwarto, nagulat ako nang makita akong nakatayo sa gilid ng kama ko ang parehong imahe ng Birheng Maria. Hindi ko alam kung nagkakamali lang ako ng tingin, pero ramdam kong may presensya talaga doon. Nang kumurap ako, bigla yung nawala. Ilang araw ang lumipas, palagi ko na siyang nakikita sa iba't ibang lugar. Minsan sa bintana ng classroom, minsan sa jeep na sinasakyan ko, at minsan pa nga ay sa salamin habang nag-aahit ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Nang ikwento ko yun sa may-ari ng dorm, sinabi niyang dati raw na may madre na namatay sa mismong kapilya na yun habang nagdarasal sa Birheng Maria. Simula noon, may mga estudyanteng nagsasabi na sinusundan nga raw sila ng imahe. Nais ko pong ibahagi ang kakaibang nangyari sa amin noong nakaraang pista. Tuwing pista ng Barangay San Juan, inilalabas ang malaking imahe ng patron. Lahat ng tao ay nag-aalay ng bulaklak at kandila. Pero nitong huli, may kakaibang nangyari. Habang nagpuprosesyon, biglang bumigat ang santo. Kahit 5 lalaki na ang bumubuhat, halos hindi nila maiangat. Biglang may isang bata na naglalakad sa gilid na nahulog at nasagasaan ng karosa. Namatay agad siya. Pagbalik ng santo sa simbahan, napansin ng mga tao na may bahid ng dugo sa kamay nun. Sinubukan nila itong linisin pero hindi matanggal ang marka. Ilang araw pagkatapos noon, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga bata sa baryo. Aksidente, pagkakasakit at iba pa. Sabi ng matatanda, may sumpa raw ang santo at hindi na ito dapat ilabas para sa prosesyon. Pero ayaw maniwala ng mga kapitan at mga pare. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa simbahan ang imaheng yun. At sa tuwing madadaanan ko, parang ramdam kong may mga matang nakatitig mula sa loob. Leon, kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang po sana na anyayahan kayong mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-a-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.